Nawa ang aming mga puso at aming mga espiritu sa mga salita na lalabas sa amin sa iyong likod, Panginoon. Ganyan din ang mga nakikinig sa live ko, Panginoon. Mabuti sila, naging presensya at huwag mo sila pababayaan. Alam ko, Panginoon, na nangyayari mo ang pandemya ito. Inaalaw mo, Panginoon, ang crisis na ito, Panginoon, sa bawat isa. Dahil gusto mo, Panginoon, na may ma-realize kami, Panginoon, na gusto mo, huwag namin ituon ang aming atensyon, Panginoon, sa mga material na bagay na binibigay ng mundo na kundi sa iyo lamang, Panginoon, dahil ang ito, Panginoon, ay lang namin sa iyo, pawang katiwala lamang kami. Kaya, Panginoon, samahan mo kami sa araw na ito. Ihanda mo ang aming pakinig at ang aming puso, Panginoon, sa mensahe aming pakikinggan sa umagang ito. Walang aming tinataas, Panginoon. In Jesus' name, Amen.
praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Yes, we sing praises. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give glory. We give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be Hindi mo iniwan. Walang mayayari masama sa bawat isa amin. Sa mga pagpapalakong namin, sa mga taon gaganto. Pero, sabihin mo na lahat ng aking mga kailangan. Wala akong kailangan, Panginoon, kundi ikaw lamang. Papakabuti. Hindi man na ako pwede. Papakabuti. Tapos pangako mo, may bibigyan sa bawat isa amin. Wala kami lalayo sa iyo. Huwag kami lumalayo, pero ikaw lumalap sa amin, napakabuti. Hallelujah. Maraming salamat. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sa umaga nito. Welcome sa bahay ni Brother Boy. Praise God. Na sa pasimula pa ay Brother Erling, siya ay pasimula pa ay kasama na po kami sa gawain ng Panginoon. Yung kanyang asawa na aming kapatid at yung kanyang panganak. Praise God. Kaya sa simula't-simula kami po yung magkakasama na naglilingkod sa Panginoon.
Amen? Kaya napakaino po na balik-balikan natin ang sinimula ng Diyos sa atin. Napakahalaga po ng pasimula. Ano po ba yung pasimula? Ang pasimula ng yung pong first love. Praise God. Yung pong unang pag-ibig sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Nabubuo po ang isang linggo. Kami po ay nasa gawain ng Panginoon. Simula Lunes hanggang Biyernes. Ang aking pong alam, Sabado po lamang kami nababakante at Linggo ay Sunday worship. Kaya sinanay po kami sa maalab na paglilingkod sa Panginoon. At yun pala ay ihahanda pala tayo sa ganitong panahon na ang panahon po natin ay very unpredictable na po. Narito na po tayo sa kalagayang walang katiyakan. Yun po nangyayari dito sa ating kapaligiran. Pero ito po maganda. Kapag sinanay mo ang iyong sarili sa paglilingkod sa Panginoon, praise God. Yung tipong kapag ito ay umabsent ng isang araw sa gawain ng Panginoon, ikaw ay nagigilty ka. Pakiramdam mo ay mayroong nawala sa iyo. Pakiramdam ko ay ako ay kulang. Kulang kapag ako ay hindi nakadalo sa gawain ng Panginoon. Ganun po yung kasanayan na sinimula ng Banal na Espiritu sa amin. Hallelujah. Talagang hindi kumpleto ang buhay kapag walang fellowship. Paikipag-fellowship sa Diyos, paikipag-fellowship sa kapatiran. Hindi po pwedeng mawala yun sa buhay ng isang true believer. Yung pong totoong mananampalataya, ang buhay po niyan ay laging nasa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, hanggat ito po panahon po natin ay maayos pa, praise God, tayo po ay lalo nating siglahan pa, lalo nating gawin pa natin hindi pang maalab ang ating gawing paglilingkod sa Panginoon. Dahil darating po ang araw na, praise God, titigil po ang ganitong gawain. Titigil po ito. At magtatapos po ang simbahan. Ang church age na tinatawag ito po ay magtatapos. Praise God. Kaya hanggat narito pa po ang simbahan, atin pong samantalahin ang panahon ito at pagkakataon na tayo ay magpakaalab sa paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Ang nasagasaan po rito sa pandemic na ito ay, lahat po ay nasagasaan. Pero lalo po yung gawain ng Panginoon. Lalo na po yung mga church services. Ito po ay talagang hinahadlangan. Ito po ay talagang pinipigilan. Pero kapag ikaw ay nasanay na sa maalab na paglilingkod sa Panginoon, praise God, hindi ka kayang pigilan. Hindi ka kayang hadlangan. Gaano man ang pagpigil ng kaaway, hindi tayo mapipigilan. Sa halip tayo po ay lalo po tayong doble ang magiging alab sa paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Kaya nga po ay hanggat maayos pa ang takbo ng ating mundo, samantalahin po natin dahil darating po ang araw, titigil po ang panambahan, titigil po ang church services. Kaya magpakaalab ka na. Magpakaalab ka na sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Napakaputong Diyos. Malapas na ang anak mo, Pastor. Praise God. Welcome po sa ating gawain sa umaga nito. Kapatid. Sige po, darako po tayo sa mensahe sa umaga nito sa salita ng Diyos. Napakahalaga. Yung po sa Luke chapter 13. Luke 13. Handa na po ba kayo?
Parang hindi po. Handa na po ba kayo? Amen. Yun, ang dami. Hallelujah. Luke chapter 13, verse 24. Sige po, tingnan po ninyo. 13:24. Strive to enter in at the straight gate, for many, I say unto you, will seek to enter in, and shall not be able. Pagsabi po sa Tagalog, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Praise God. Verse 25. When once the master of the house is risen up and hath shut up to the door, and you begin to stand without and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us. And he shall answer and say unto you, I know you not whence you are. Kung makatindig na ang puno ng sambahayan at mailapat na ang pinto, at magsikula kayong magsitayo sa labas at magsituktok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, buksan mo kami. At siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga saan. Praise God. Then shall we begin to say, we have eaten and drunk, and in thy presence, and thou hast taught in our streets. Kung magkagayoy, pasisimulan ninyong sabihin, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo, at nagturo ka sa aming mga lansangan. But he shall say, I tell you, I know you not whence you are. Depart from me, all you workers of iniquities. At sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga saan. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat ng manggagawa ng kalikuan. Verse 28, there shall be weeping and gnashing of teeth when you shall see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, and you yourself thrust out. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Kung makakita ninyo si Abraham at si Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos, at kayo'y palalabasin. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita sa umaga nito. Oh, banal na Espiritu, kayo po ang pinakadakilang guro na siyang tagapagturo ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Tulungan mo po kami. Gabayan mo po kami. Patubayan mo po kami. In Jesus' name. Amen. And amen. Praise God. Hallelujah. Isimulan ko po ito rin sa verse 24. Ang sabi ron, strive to enter in at the straight gate, for many, I say unto you, will seek to enter in, and shall not be able. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Praise God. Hallelujah. Yung pong salitang strive ay napakatindi po noon. Dahil ang ibig pong sabihin noon ay to labor fervently. Ulitin ko po. Strive means to labor fervently. Mayroon pong tinatawag na labor. At alam naman po ninyo ang labor. Yan po ay pinagpapawisan. Ako po'y nagtrabaho sa construction at alam ko po yung laborer. Ako po'y naging laborer sa construction. Ako po'y nag-aalo ng simento.
Ako po'y nagbubuhat ng graba at ng buhangin. Naghahakot po ako ng halo at talagang tumutulo ang pawis kapag ikaw ay pumasok sa construction. At yun po ang sinasabi rito, strive to enter in. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. Praise God. Bakit po kaya makipot? At bakit po may kasamang labor fervently? Praise God. Naroon po yung tinatawag na pagpupunyagin. Naroon po yung tinatawag na pagpapagal. Praise God. Dalawa po ang uri ng tao. Natural man and spiritual man. Sino po ba yung natural man? Natural man receiveth not the things of the Spirit. Yun po ang sabi sa Romans chapter 8. Mula po rin sa verse 6, 7, and 8, and mga sumusunod. Ang natural pong tao, hindi po niya napag-uunawa ang mga bagay na espiritual. Ito po ay kamangmangan sa kanya. Wala po siyang panahon sa Diyos. Wala po siyang interest sa mga bagay na espiritual. Ang kanya pong pinagtotoonan ng pansin ay makalaman, makasanlibutan. At ang sabi ng Biblia, ang mga nangasalaman hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Praise God. Hallelujah. To be carnally minded is death. Ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Dapat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. To be spiritually minded is life and peace. Ulitin ko po. To be spiritually minded is life and peace. Hallelujah. Praise God. Ang kaisipan ng Espiritu. To be spiritually minded. Sino po ba yung spiritually minded? Sinabi po ito sa Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Kung kayo ibinangon muli ni Kristo, isipin ninyo, ano na po ang kailangan laman ng ating isipan? Set your mind on the things above. Yun po ang spiritually minded. Set your affection for the things above. Praise God. Set your affection for the things above. Praise God. Yung mga bagay na nasa langit, hindi po yung mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Praise God. Hallelujah. Kaya po makipot. Dahil yung pong lust of the flesh, yung pong pita ng laman. Hallelujah. Ganyan po tayo ipinanganak. Ang hangarin natin ay makalaman. Ang hangarin natin ay makalupa. Yun po yung nature ng tao. Nang ang tao po ay magkasala. Yun po yung kung tawagin ay Adamic nature. Yun po yung kalikasan ng tao. Kaya, praise God, ang atin pong kinabibilihan, ang takbo po ng ating isipan ay makamundo. Aminin po natin yan. Praise God. Yun po yung tayo nung hindi pa tayo natatagpuan ng ating Panginoon Jesus. Alam mo ba ikaw ay kinatagpo ng Panginoon? Hindi po tayo ang nakipagtagpo sa Kanya. Tayo po ang kinatagpo ng Panginoon. Praise God. Siya po yung tumawag sa atin. Siya po yung pumili sa atin. Tandaan natin, sa halaman ng Eden, doon po nagsimula ang paghahanap ng Diyos. Hinahanap ng Diyos ang tao mula po rin sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ito. From generation to generation to generation. Hallelujah. Ang naghahanap po sa tao ang Diyos. Sapagkat ang tao po ay nawawala. Nawala po ang tao. Bakit po nawala ang tao? Dahil po sa kasalanan.
dahil po sa pagsuway. Praise God. Kaya ang tao po, simula na magkasala, hubad po ang tao. Hubad po ang tao. Siya po ay naging self-conscious. Yung po yung makalamang isipan, self-conscious. Ang kanyang pagpapahalaga lagi ay ang kanyang sarili. Ang pinapahalagahan niya ay yung kanyang sarili. Yun ang mahalaga sa kanya. Yun ang importante sa kanya. Yun po yung natural man. At yun po ang sabi ng Biblia, natural man receiveth not the things of the Spirit. It is foolishness unto him. Praise God. Kamangmangan po sa kanya ang mga bagay na spiritual. Kamangmangan po sa kanya ang salita ng Diyos. Wala po siyang panahon rito. Praise God. Wala po siyang panahon rito. Kaya mapapansin mo yan, kahit po sa loob ng church, mayroon po tinatawag na carnal Christian. Sino po ba yung carnal Christian? Kapag po ang pastor ay umabot na ng 40 minutes na nangaral, ano ba naman ito sa pastor? Napakatagal mangaral. Yun po ang mga carnal. Ayaw po niya ng mahabang sermon. Ayaw po niya ng mahabang pangaral ng salita ng Diyos. Ayaw po niya ng ganun. At ang tawag po ron ay carnal Christian. Yes, he believed. Oo, sumasampalataya siya sa ating Panginoong Hesus. Pero siya po ay karnal. Bakit po karnal? Siya po ay pinangungunahan ng 5 senses. Yun po yung nangunguna sa kanya. Yung kanyang natural senses. Yung kanyang nakadama. Yung kanyang nakikita. Yun yung malakas sa kanya. Siya ay karnal. Praise God. Sana po ay naroon tayo sa pangatlo. But the spiritual man. But the spiritual man. Dahil ang mga nangasalaman po, hindi po yan kinalulugdan ng Diyos. Hindi po nalulugod ng Diyos sa mga taong nangasalaman. To be carnally minded is death. Ang kaisipan raw po ng laman ay kamatayan. Datapot ang kaisipan ng Espiritu ay alin? Buhay at kapayapaan. Life and peace. Praise God. Hallelujah. Kaya rito sa panahon ito natin kinabibilangan, bakit ikaw ay may kapayapaan? Bakit ikaw ay may kapayapaan? Bakit ikaw ay mayroon tinatawag na sense of security? Dahil ang iyong isipan ay spiritual. Mayroon ka ng ugnayan sa Diyos. Mayroon ka ng buhay na relasyon sa Diyos. Kaya nasa iyo tinatawag na life and peace. Ano po ba itong buhay na ito? Ito po yung buhay na sinasabi ni Jesus. I have come that you might have life. Talagang alam na ninyo itong sinabi sa John chapter 10 verse 10. I have come that you might have life and have it more abundantly. Yung pong buhay na kasiyasiya, hindi po ito yung buhay na napakaraming pera, bagamat yung po ay kasama. Higit pa po roon, yung pong buhay na kasama mo ang Diyos. Life and peace. Sino po ito? Yung mga taong spiritual. Praise God. Kaya nang sabi, strive to enter into a narrow gate. Magpilit kayo. Magpilit kayo na makapasok sa alin? Sa makitid. Straight gate, makitid. Makitid. Kukunti po ang pumapasok roon. Dahil yung pong buhay na yan ay kasama mo si Kristo. At yung pong buhay na kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, praise God. Ang mensahe po ninyo, alam po ba niyo ang mensahe na buhay na kasama ni Kristo? Buhay na lumalakad na kasama ang Diyos? Yung po yung tinatawag na crucified life. Kapag po na-embrace mo ang krus ng Kalbaryo, hallelujah, naroon na po yung tinatawag na yung tinatanggihan mo na ang iyong sarili. Hindi na ikaw ang nasusunod. Mayroon ka ng pinaglilingkuran.
mayroon ka nang pinagsasabmitan. Hello, yun po yung makipot na landas. Yun po yung buhay na makipot na daan na nilalakaran mo. Hindi na po pamamaraan ng mundo. Hindi na po takbo ng mundo ang iyong nilalakaran. Humiwalay ka na roon. Naroon ka na sa tinatawag na buhay na kasama ang Diyos. Life and peace. Praise God. Hallelujah. Kapag in-embrace mo ang krus ng Kalbaryo, praise God. Ang tawag po ron ay crucifixion. Ano po ba ang na-crucify ron? Yung pong kasalanan ng tao. Yung po ang ipinako sa krus, yung kasalanan mo. Yung nature ni Adan na ipako na. Yun ang namatay ka na sa kasalanan. Kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, patay ka na sa kasalanan. Praise God. Ang ikinabubuhay mo na ngayon. Praise God. Ano na ang kinabubuhay natin? Yung pong pananampalataya. Kaninong pananampalataya? Pananampalataya ng bugtong na anak ng Diyos na umibig at nagmahal sa akin. Yun ang buhay mo. Kaya yan po'y makipot. Pero kapag ikaw ay naroon pa rin sa gawa ng laman, praise God, mahihirapan ka. At yan po ay nagsimula nung katagpuin ka ng Panginoon. 1991 ka ba na born again? 1991 po ako na born again. Simula po noon hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, nakapagpapatuloy. Sa biyaya ng Diyos, nakapagpapatuloy. Sa awa ng Diyos, sa grasya ng Panginoon, nakapagpapatuloy. Praise God. Dahil ito po ay, ang kaligtasan po, ito po ay pagpapatuloy. Pagpapatuloy sa kaligtasan. Ito po'y pagpapatuloy sa kaligtasan. Nagsimula po ito nung ikaw ay ma-born again. At ito po ay, ang pagtatapos po nito ay kapag tayo sa malubong na sa alapaab. Hallelujah! Praise God! Oh, napakabuti ng Panginoon. Narito po si Kayuli. Praise God! Hallelujah! Ito'y pagpapatuloy. Kaya hindi ka papayag na ikaw ay a-absent sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi ka papayag. Sapagkat yung kaligtasan mong tinanggap, hallelujah! Ipamumuhay mo na. Hindi lamang paglinggo. Hindi lamang, wala ka ng dahilan. Wala ka ng idadahilan. Yung kaabalahan mo paglinggo, ipapaisan tabi mo yan. At uunahin mo, praise God. Sapagkat ang tinanggap ko ito ay ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise God. To labor fervently. To labor fervently. Kaya pala, sinasabi sa atin ng Biblia, kailangang balikan natin yung ating first love. Kailangan pong balikan natin yun, yung ating unang pag-ibig. Yung araw na tinanggap mo ang Panginoong Hesus at naranasan mo yung kanyang pagpapatawad ng iyong mga kasalanan, naranasan mo yung masulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, naranasan mo yung joy of the Lord. Hallelujah! Alam po ba niyo yung joy of the Lord? Ganap sa Panginoon. Yung pakiramdam mo ay talagang bagamat narito ka sa lupa, pakiramdam mo ikaw ay nasa langit. Praise God. Maligayang maligaya ka. Masayang masaya ka. Hindi ka kayang pigilan. Naranasan po ba niyong kahihadlangan sa inyong pag-Bible study? Naranasan ko po yun. At yun po'y talagang normal. Kapag tinanggap mo ang paghahari ng Diyos, madami sa inyo ang uusig. Uusigin ka. Pero lalo itong magbibigay sa iyo ng challenge, hamon, lalo kang magpupursige na ikaw ay maglingkod sa Panginoon sapagkat nalalaman mo ang salita ng Diyos na ang mga pinag-uusig, ito yung mga papalad. Pinag-uusig ka ba dahil kay Kristo, ikaw ay mapalad.
lalo mong pag-ibayuhin ang paglilingkod sa iyo. In fact, gagamitin yan ng Diyos para ito ay maging maalab sa Kanya. Gagamitin ng Diyos ito para ito ay maging maunlad, malago ang iyong pananampalataya. Praise God. Kaya, huwag kang panghihinaan ng loob. Huwag kang panghihinaan ng loob. Dahil yung mga tao na umiusig sa iyo, darating ang araw, yun rin ang mga tao na gamit ng Diyos sa iyo upang ikaw ay pagpalain. Praise God. Hallelujah. Oh, napakabuti ng Panginoon. Tried. Labor fervently. Praise God. Alam po niyo yung pagbabasa ng Biblia? Praise God. You are laboring. Alam mo ba yung pananalangin? You are laboring. Nagpapagal ka. Ang akala ng iba, ang panalangin ay madali. Hindi po madali ang prayer. Sapagkat yan po ay manggagaling sa kaibuturan ng iyong puso. Galing sa kaibuturan ng puso, hindi po yung minimorya sa isipan mo. Dahil ang pagkatuto po ay dalawa. Ang una ay head knowledge. Ang sumunod po ay heart knowledge. Magkaiba po yun. Maaaring mapuno ka ng impormasyon. Maaaring mapuno ka ng kaalaman. Ang tawag po ron ay head knowledge. Pero iba po yung heart knowledge na ang iyong napapakinggan sa iyong pagkatuto, ito yung iyong nagiging buhay. Nagiging buhay mo na ang salita ng Diyos. Kaya hindi po nagtatapos sa ikaw ay tagapakinig. Ito po ang para po maging kumpleto ang iyong pakikinig ng salita ng Diyos, kailangan ito ay personal mong isinasapamuhay, isinasagawa. Praise God! Kahit po tayo ay turuan ng turuan sa salita ng Diyos, kapag po hindi natin ito na i-apply sa pang-araw-araw nating buhay, praise God, hindi po natin mararanasan ang kagandahan at ang kabutihan ng Diyos. Hindi natin mararanasan. Kaya nga po, hindi po lamang mapalad yung nakikinig. Mas mapalad po yung nakikinig at nagsasagawa ng kanyang napapakinggan. Yun po ang heart knowledge. Hindi ka lang tagapakinig. Ikaw ay tagapagsagawa ng iyong pinakikinggan. You are practicing what you are believing. Isinasapamuhay mo ang iyong palaan, isinasapamuhay mo ang iyong napapakinggan. Praise God. Tulad po nitong ating pinag-aaralan sa umagang ito, marami raw po yung magsasabing, nakinig ako ng iyong pangangaral. Naranasan ko ang presensya ng Diyos. Ang tinutukoy po rito ay Christian. Hindi po unbeliever. Ang tinutukoy po rito ay mananampalataya, naniniwala sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos through the years. Dahil ito ang sabi. Nakinig ako sa iyong pangangaral. I have tasted your presence. Hallelujah. Naranasan ko ang iyong presensya. Ako'y kumain. Kapiling mo sa dulang. Ang ibig sabihin, naranasan ko ang pakikipag-fellowship sa iyo. Naranasan ko ang presensya ng Diyos sa aking buhay. Pero ang sabi ng Biblia, I never knew you. Hindi kita nakikilala. Mahigpit ano po? Mahigpit. Dahil ito pong buhay na ito na ating ipinamumuhay ay pamumuhay na kung saan kailangan ito ay ating isinasagawa. Isinasagawa at ipinamumuhay. Praise God. Kaya tingnan po ninyo sa ating pag-aaral na ito, kailangan tayo ay matuto. Kaya kung tayo po ay nasa kasalanan, putulin po natin. Putulin po natin. Biruin po ninyo, mananampalataya na itong pinag-uusapan ito, pero makipot pa rin. Oo, grasya ang kaligtasan. Oo, biyaya ang kaligtasan. Saganang-saganang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Pero yun po ay yung tinatawag na pagiging babes in Christ. Ang pasimula po natin ay babes in Christ, pero hindi po tayo mananatiling sanggol. Na ikaw ay 20 taon ng mananampalataya, pero sanggol din. Hindi po maganda, ano po? Baka po tayo matulad nun sa bonsai ni Kuya Tuntoy.
matandang puno, ginawang bata. Hindi po maganda na matagal na tayong manampalataya pero hindi po tayo nalago. Kailangan tayo po pumasok rin sa second stage. Ano po yun? Kailangan tayo maging young men. Hallelujah. Kaya mayroon pong progress. Mayroon pong pag-unlad. Dahil mayroon po tayong tinanggap na buhay. Ano itong buhay na ito? Buhay ng ating Panginoong Hesus. At ang pananagutan mo ay, ikaw ay maging maunlad at maging malago. Praise God. Hallelujah. Dahil papasok po tayo sa tinatawag na paglilingkod sa Panginoon. May layunin po kung bakit ka tinuturuan ng salita ng Diyos. May layunin po kung bakit ka sinasanay na maging masunurin sa Panginoon. Mayroon po layunin yan. Sapagkat darating ang araw, ikaw mismo. Praise God. Yung iyong pinaniniwalaan, ikaw na mismo. Yung talata sa Biblia na iyong binabasa, ikaw na mismo. Praise God. Nakikita, naayag sa mga tao. Praise God. Hallelujah. Napakain naman po na maunawaan natin na mayroon po tayong pananagutan sa harapan ng Diyos. Una muna sa ating sarili. Una muna sa ating sarili. Tinuturuan po tayo. Kaya ang salita po ng Diyos ay double blade. Bakit po double blade? Magkabilay tabak ang salita ng Diyos. Ang unang tabak sa mga nagbabasa. Nagbabasa po ba kayo ng Biblia? Praise God. Yung unang tabak sa nagbabasa ng Biblia. Bakit po na itulad ang salita ng Diyos sa Hebrew chapter 4 verse 12? Tulad sa tabak, tulad sa espada na magkabilay talim. Wala kang makikitang ganun. Wala pa po akong nakikitang itak na magkabila ay talim. Wala pa po ako. Pero sa Biblia, makikita mo ang salita ng Diyos tulad sa tabak na magkabilay talim. At ang unang talim, ito ay gamit sa nagbabasa. Praise God. Nagbabasa po ba kayo ng Biblia? Amen. Ikaw ang unang tatabasin. Bakit tayo tatabasin? Kailangan tayo ay ayusin. Kailangan tayo kalisan. Yung pong mga hindi tama sa ating buhay, yan po'y pakikinisin. Hallelujah! Napakatalas po ng salita ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay nagbabasa, at kapag ito ipinangangaral, praise God, nakasasakit po ito. Pero hindi po na may personal ang pastor. Pine-personal ka ng salita ng Diyos. Ano po ang layunin ng salita ng Diyos? Ang layunin po nito ay pagtuturo, pagsansala, at pagsaway. Sasansalain ka sa malimong kaisipan. Itatama ang maling kaisipan. Itatama ang maling pag-uugali. Praise God. Diyan po ang salita ng Diyos. Kaya marami pong hindi makatagal. Marami pong nangangayaw. Dahil ang salita ng Diyos magkabilay talim. At kapag ang pastor ay nangaral, ang akala nila sila'y pinepersonal ng pastor. Hindi po. Ikaw ay tinatabas. Ikaw ay pinakikinis. Ikaw ay inaayos. Praise God. Kaya ang sabi, study to show thyself approved, not to man, but unto God. Hallelujah! Oh, Jesus! Panginoon po ang approval na kailangan natin, approval ng Diyos. Yung iba ang gusto ay approval ng tao. Wala kang mapapala dyan. Pag ang gusto mo, kapag ang hangarin mo ay approval ng tao, ang iyong hinanap, wala kang mapapala riyan. Ang kailangang hangarin mo ay ang approval ng Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia sa iyo ay, study to show thyself approved unto God. Mag-aral kang mabuti sa pamamagitan ng pagbabasa at pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Praise God! Kayo po ba nagbabasa ng Biblia? Paglinggo lamang? Kailangan pag-uwi mo sa inyong bahay, nagbabasa ka ng Biblia. Kayo din, nagbabasa po ba ka ng Biblia? Amen. Praise God. Hallelujah. Dahil tayo po ay manggagawa, yung sabi ng Biblia. Manggagawa ng alin? Ng inyong binabasa. Yun po ang ibig sabihin nun. A workman, nothing to be ashamed of. Manggagawang wala kang ikakahiya. Sapagkat natutunan mo. At anong palatandaan ng pagkatuto? Nakikita sa buhay mo.
Praise God. Isinasa pamuhay mo. Kayo po ba ay nagtatanim pa ng galit hanggang ngayon? Alisin na po natin ang sama ng loob. Alisin na po natin ang galit. Alisin na po natin yung tayo makapaghiganti doon sa gumawa ng masama sa atin. Praise God. Ang tawag po riyan ay bitterness, kapaitan. Huwag po nating hayaang mamahay sa puso natin. Huwag po nating hayaang mamahay sa ating puso ang galit, puot, inggit. Iyan po yung kailangang ma-approach sa ating puso. Kaya pag nagbasa ka ng Biblia, makikita mo ron. Hayag ang gawa ng laman. Ang sabi sa sulat ni Paul sa mga tiga-Tesalonika, hayag ang gawa ng laman. Kung ikaw ay siloso, yan ay gawa ng laman. At hindi yan matuwid sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Kaya po makipot. Amen. Kaya po makipot. Kailangan tayo po ay maisaayos ang ating puso. Kailangan po maisaayos ang ating isipan. At ano ang magsasaayos sa ating puso at isipan? Salita po lamang ng Diyos. Salita po lamang ng Diyos ang makapagbabago ng ating puso at ng ating isipan. At saka po lamang tayo makapagre-resist. Ano po ang ibig sabihin ng submit yourself to God? Ano po ba ang ibig sabihin na ipasakop ninyo ang inyong sarili sa Diyos at salangsangin ninyo ang jablo at ang jablo tataka sa atin? Dalawa po ang tabak. Tayo po muna ang kailangang magpasakop sa Diyos. At ang mga nagpapasakop po sa Diyos ay ang kanyang puso ay naiaayos, ang kanyang isipan ay naiaayos. Pamumuhay po ito. Ang buhay po na ligtas, ang kaligtasan po, ito po isang uri ng buhay. Isang uri ng buhay na ang ating tinutularan ay walang iba kung hindi ang bugtong na anak ng Diyos. Sino po ang ating tinutularan? Si Jesu Kristo. Kailangan tayo po ay maamo, kailangan tayo po ay magpakumbaba. Kapag po tayo ay mapagbataas, kapag po tayo ay hindi po natin mararanasan yung pangalawang tabak. Yung pangalawang tabak po ay gagamitin natin kay Satanas. Hindi natin magagamit ang pangalawang tabak na yan sa demonyo. Saan? Sakit, karamdaman, kahirapan. Kapag po hindi natabas ang ating puso, pag hindi po natabas ang ating isipan, pag hindi po naturuan, pag hindi po nakorek, kapag hindi po nagkaroon ng pagbabago, kapag hindi po nagkaroon ng transformation of the mind, ang buhay po natin ay binabago araw-araw. Hindi po instant. Hindi po instant ang pagbabago. Ito po ay unti-unti. Ito po ay unti-unti. Hallelujah! Day after day, kailan tayo po ay binabago ng salita ng Diyos. At kapag po naranasan natin yung transformation of the mind, roon po lamang tayo magiging effective na magamit yung pangalawang tabak. Sasansalain natin ang alin, ang jablo, yung gawa ng jablo sa ating mga buhay. Salita po ng Diyos. Hallelujah! Sa ating asawa, sa ating mga anak, sa mga sitwasyon at sa mga pangyayari sa ating buhay, mayroon pong demonyo sa likod niyan. Mayroon pong demonyo sa likod niyan. There is somebody behind the scene. Hallelujah! At para yan ay inyong malabanan, para yan ay madaig. Praise God! Submit yourself to God. Then, resist the devil. Sansalain mo ang sakit. Yan po'y galing sa demonyo. Sansalain mo ang kahirapan. Yan po'y galing sa demonyo. Kung yung asawa mo ay lasinggero, sansalain mo ang kanyang pagiging lasinggero. Praise God. Kung asawa mo ay kuripot, kulang ang budget na ibibigay sa iyo, sansalain mo sa pangalan ni Jesus dahil ginagamit niya sa pagsusugal. Praise God. Yan po'y mga gawa ng demonyo. Yan po'y masamang pita ng laman. At hindi po yan kaya ng guidance counselor. Hindi po yan makukuha sa payo ng mga guidance counselor. Kailangan pong gamitin natin yung pangalawang tabak ng Espiritu. At yun po ay yung pong pangalawang tabak. Praise God. Resist the devil, and the devil will flee.
Praise God. Ganyan po tayo. Kailangan ganun po ang buhay natin. Pero bakit ikaw ay tamad kang sumansala sa gawa ng demonyo? Dahil yun ang iyong unang tabak. Kailangan ikaw muna ayusin. Kailangan ikaw muna ang maisaayos. Yung pong transformation of the mind. Yan po ang ating trabaho. Yan po yung ating part. Kaya pala sinabi ni Paul na, work out on your own salvation. Ano po ang ating tatrabahuin? Yung pagbabasa ng Biblia, yung pagkakabisa ng mga talata sa Biblia, at pagsasabuhay ng mga talata sa Biblia na ating nababasa. Yun po yung work out on your own salvation. Kailangan ang isipan mo araw-araw ay ligtas. Araw-araw po ba ang inyong isipan ay ligtas? Ang nakagagawa po lamang noon ay salita ng Diyos. Kapag ikaw ay may kinabisang talata sa Biblia, alam po ba niyo, bawat pangako ng Diyos, bawat talata sa Biblia, katapat po noon ay ang iyong mga pangangailangan. Ano ang pangangailangan mo ngayon? Maghanap ka ng talata sa Biblia. May katapat yung pangako ng Diyos. Ikaw ba'y nababalisa? Sinabi sa Biblia, sa Philippians chapter 4 verse 6, huwag kang mabalisa sa anumang bagay, kundi sa magitan ng panalangin na may pagpapasalamat. Kailangan ang iyong mind araw-araw ay ligtas. Praise God! Kung ikaw ay may sakit at natatakot ka, pag sumakit ang dibdib mo, sasabihin mo, mamamatay na yata ako, asawa ko. Ako'y patingnan mo na sa doktor. Magpatingin na tayo sa medical hospital, sa mahaling hospital, sumasakit ang aking dibdib. Alam mo ba, may karapatang kang hihisan sa lain? Alam mo bang kayang-kaya mo yung palayasin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus? Pero hindi pinapractice ng maraming mananampalataya dahil yung unang tabak, hindi niya ginagamit. Ano ba yung paggamit sa unang tabak? Magbasa ka ng Biblia. Magbulay-bulay ka ng salita ng Diyos. Yun po yung unang tabak. Paano mo pa magagamit yung pangalawang talim kung yung unang tabak hindi mo ginagamit? Hindi ka nagbabasa, hindi ka nagbubulay-bulay, hindi ka nagme-meditate. Pero kapag ito ay nakasanayan mo, kapag may problema ka, baliwala sa iyo. Dahil mayroon kang kapayapaan. Mayroon kang buhay. To be spiritually minded is life and peace. Why? You have the Word of God. Mayroon kang salita ng Diyos. Hallelujah! Hindi ka natitigatig. Alam po ba yung salitang hindi ka natitigatig? Matatag ka. Hindi ka nakikilos. At lahat po yan ay nasa Biblia. Ano po ang sabi ni King David? Inilalagay ko ang Diyos sa aking harapan upang huwag akong makilos. Inilalagay po ba ninyo ang Diyos sa inyong harapan upang huwag kayong makilos? Praise God! Hindi ka makikilos kapag ang salita ng Diyos ay iyong ginagamit. At ang paggamit po nito ay pagbabasa. Walang bayad. Kung wala po kayong Biblia, bibigyan ko po kayo. Bibigyan ko po kayo ng Bible. Ito ang ating kayamanan, mga sister. Ang salita ng Diyos. Praise God! Hallelujah! Gamitin mo yung unang tabak. Kaya pala, magpilit. Magsikhay kayo na pumasok sa makipot na daan. Bakit po makipot na daan? Ayaw po ng flesh magbasa ng Biblia. Ayaw po. Tatamad-tamad sa kanila ito. Ayaw po nila nito. Kaya yun po kasimple. Pagbabasa ng Biblia, praise God. Gusto nating mapunta sa langit nang hindi natin binabasa ang Biblia. Praise God. Nagkakamali po kayo. When you say you love God, you love His Word. Huwag po ninyong dayain na yung sarili na sinasabi ninyong iniibig ninyo ang Diyos, pero hindi naman niyo iniibig ang Kanyang salita. Do not be deceived. Huwag po tayong magpalinglang. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Kung anong ihasik ng tao, yun ang Kanyang aanihin. Praise God! Ipinakikita po maliwanag sa atin. Yung siguradong buhay at tiyak na buhay sa atin. Praise God! Ano ang salita ng Diyos? Sabi sa 119, tulad sa tanglaw sa ating mga landas, lampara sa ating mga paa. Lamp unto thy feet, ilawan
Tanglaw sa landas ng buhay ang salita ng Diyos. Praise God. Kaya tingnan po ninyo, kahit matagal ng mananampalataya, punong-puno ng alalahanin. Punong-puno ng agam-agam at pagkatakot. Bakit? To be spiritually minded is life and peace. But to be carnally minded is death. Tatapat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Ano po yung kamatayan ngayon? Takot. Nasa dilim. Ang daming kinatatakutan, ang daming agam-agam. Ay paano kaya pag ako'y namatay? Saan kaya ako ililibing? Kaya ang tao po ngayon ay meron ng, anong tawag ng kajulit? Na hinuhulugan. Ano po pang? St. Peter po ang sikat na sikat. At hindi po yun masama. Ano po ang kaisipan ng laman? Kamatayan. Ang pinaghahandaan ay libingan at kabaong. Yun po ang kaisipan ng laman. Datapot ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Hallelujah! Praise God! Gamitin natin ang unang tabak. Paano ang paggamit? Pagbabasa, pagbubulay-bulay, pagme-meditate. Kaya pag nagsalita si Diyos sa kanilang bahay, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya pag kinakausap si Marites ng kanyang mga anak, Nanay, kumusta? Dahil sa mga latay ni Jesus, ako'y magaling. Praise God! Buhay at kapayapaan. Tatanungin si Kayuli ng kanyang mga anak, Ina, meron ba tayong pagkain? At pupunan ng aking Diyos ang lahat ng ating pangailangan ayon sa mga kayamanan at kalwalatian na nakay Kristo Jesus. Maghanap ka ng mga talata sa Biblia, Biyoli. Bakit ka natatakot? Tapatan mo yan ang salita ng Diyos. Marites, isulat mo sa gitna ng inyong bahay, Isaiah 53, verse 4, 5, and 6. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity. Ilagay mo sa rep ninyo. Kung walang laman ang iyong rep, magdeklara ka, mapupuno ng laman ng refrigerator. You have power. May kapangyarihan tayo. Kapag yung tabak ng Espiritu, ginamit mo, praise God. Pag napuno ka ng talata ng Biblia, ang tapang mo, talo mo pa ang maraming pera. Yung maraming pera, balisang-balisa pa rin dahil sila'y makalaman. Yung pera nila, hindi pwedeng bawasan. Pag nabawasan ng piso, talagang galit po yun. Pag yung kamag-anak ay hingi ng hingi, iamot yun sa kamag-anak na laging nanghihingi. Wala silang kapayapaan. Ang kanilang kapayapaan ay kayamanan. Masama po ba ang kayamanan? Hindi po masama ang kayamanan. Ang masama po ay ang puso ng tao. Yung puso ng tao ang masama. Kaya kapag po ang ating puso ay naisaayos, kapag tayo yumaman ng napakayaman, mamimigay tayo ng bigas sa mga kalapit-bahay, mamimigay tayo ng itlog, mamimigay tayo ng sardinas, mamimigay tayo ng pagkain. Yan po ang pangarap ko na ang simbahan natin ay maging DSWD. Sister Bioli, yung may natitira pang kalahating kaban, naubos na yung ating first, ano bang tawag ng gobyerno nun? First tranche, sana? Natapos na. Ako po'y nangangarap na tayo makapagbigay naman sa unbeliever. Makapagbigay naman tayo sa unbeliever. Pero, yung pong mga walang bigas sa inyo ay bibigyan pa rin. Hallelujah. Pangarapin po natin na tayo maging tulad sa DSWD. Tayo ulit, mag-iipon ka ng 100 pamilya, 200 pamilya. Ang dami na. Mamibigay tayo ng bigas. Mamibigay po tayo ng bigas. Iipunin po natin. Iipunin po natin ang mga tigahulog. Praise God. Sina Ruby. Wala yata si Ruby. Praise God. May trabaho na. Punta tayo sa Mateo 24. 24:42 to 47.
Verse 42. Watch therefore, for you know not what hour your Lord does come. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Verse 43. Datapat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya magpupuyat at hindi niya pababayaan tibagin ang kanyang bahay. Verse 44. Kaya nga, kayo magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi niyo iniisip. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagtiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang siya bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yung alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay marot ng niyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na sa kanya ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapat kung ang masama niya ay magsabi puso, magtatagal ang aking Panginoon. Praise God. Hanggang verse 47 pala tayo. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods. Praise God. Hallelujah. Remain in a state of spiritual readiness. Manatili tayo na tayo ay maging handang palagi. Maging handang palagi. Kailangan tayo laging alerto at laging handa sapagkat ang Panginoon ay magbabalik. Ulitin ko po, sapagkat ang Panginoon. Praise God. Tayo po ay nasa stage na kung saan marami na po ang tumatalikod. Yung pong dating maalab sa Panginoon, sila po'y nawawala na. Nawawala na po sila. Kung dati sila ay maalab sa paglilingkod sa Panginoon, sila po ngayon nagsisimula ng magsitalikod. At yun po yung palatandaan na ang Panginoong Jesus isang araw ay magpapakita sa alapat. Huwag po nating hayaang tayo makasama roon sa mga taong magiging malamig at tatalikod sa paglilingkod sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Ang ibig sabihin, lalo po natin ihanda ang ating sarili. Lalo po natin pag-alabin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Yung pong imminent return. Ano po ba yung imminent return? Yung pong tiyak at siguradong pagpapakita ng Panginoong Hesus sa alapaap, mangyayari po ito sa malapit na hinaharap. Praise God. Hallelujah. Hindi po natin alam ang susunod pagkatapos. In fact, hindi nga po natin alam kung babalik pa sa normal yung takbo ng mundo. Grabe na po ngayon. Mayroon ka ng sarado sa bibig at sa ilaw, lalagyan ka pa ng maskara. Napakahirap na po ng ating kalagayan sa ating panahon. At ang mga church services po ay parang na tayo nasa Middle East, patago. Hindi na tayo makapagdaos ng gawain publicly dahil pinagbawal nila. Hallelujah. Praise God. Tingnan po natin yung Revelation 16 verse 15. Revelation 16 verse 15. Behold, I come as a thief. Blessed is that watcheth and keepeth his garment, lest we walk naked and they see his shame. Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit, at baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. Naalala ko po si Adan.
Nang siya po'y magkasala, nakita niya siya'y hubad, nakita niya ang kanyang kahubaran, nakita ni Eva ang kanyang kahubaran, sila'y nagtago, mayroon pong damit. Ito pong damit na tinutukoy na ito, hindi po itong binibili natin hindi po ito yung mga tinatahi na Sister Mina, hindi po itong damit na binibili natin sa Tiangge, hindi po ito. Ito pong damit na ito na tinutukoy ko ay tulad po ng kay Adan, na wala po yung robe. Ang robe pong iyon ay ang Panginoon mismo. Yung pong presensya ng Diyos ang bumabalot kay Adan. Kaya hindi po niya nakikita ang kanyang kahubaran sapagkat siya po ay mayroong napakalapit na relasyon sa Diyos. Kaya yung pong kanyang damit po na bigay ng Diyos. At ito po yung glory, yun po yung kaluwalhatian ng Diyos. Ito po yung presensya ng Diyos sa kanyang kahubaran. Sa ating panahon, mayroon rin pong garments of praise, garments of holiness, damit ng pagpupuri, damit ng kabanalan. Praise God! Kailangan na isusuot po natin yan araw-araw. Babalikan ko lang po. Ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit. At baka siya'y lumakad ng hubad. Makita nila ang kanyang kahiyan. Praise God. Huwag po nating hayaan ang ating relasyon sa Diyos ay ating mapabayaan. Huwag po nating hayaan na tayo ay mahiwalay sa Kanya. Para po yung damit na iyon ay lagi nating suot. Lagi po nating isinusuot, lagi po nating naisasakbat ang salita ng Diyos, ang Panginoong Hesus, ang pagpupuri, ang pagsamba, ang pamumuhay sa kabanalan. Yun po yung damit na kailangan ating isuot. Ito po ay spiritual na damit at ingatan raw po natin ito. Baka ito ay mawala sa atin at makita natin ang ating kahubaran. Tulad ng nangyari kay Adan, ang kanya pong damit na walang iba kung hindi ang presensya ng Diyos, ito po ay naalis. At nang makita niya naalis ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay, siya po ay natakot. At siya po ay nahiya. Praise God. Huwag po tayong abutin na tayo hubad. Abutin po tayo na suot-suot natin ang baluti ng kabanalan, baluti ng katuwiran, baluti ng ating Panginoong Hesus. Praise God. Hallelujah. 2 Peter chapter 3, verse 10. Chapter 3, verse 10, 2 Peter. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, the earth also and the works. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw ng sangkalangitan. Sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Praise God. Hallelujah. Napapansin po ba niyo ang sobrang init sa ating panahon? Hallelujah. Verse 11. Yamang ang lahat ng bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ang anyo ang mga pagkatao ang nararapat sa inyong banal na pamumuhay at pagkamakaawain? Ano raw po ang uri ng ating buhay? Joy, in all joy, conversation, and godliness. Ano ang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? Verse 14. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang katipintasan sa paningin niya. Be diligent that you may found of Him in peace, without spot and blameless. Praise God.
masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Praise the Lord. Hallelujah. Pamumuhay sa kabanalan. Pamumuhay na walang kapintasan sa paningin nino, sa paningin ng Diyos. Yan po ang ating ipapamuhay. Pamumuhay sa kabanalan. Alam po ba niyo ang ating kabanalan? Meron pong nagme-maintain. Sino? Ang Panginoong Hesus. Ang banal na Espiritu. Praise God. Huwag po natin kalilimutan nito. Yung pong kabanalan ng ating Panginoong Hesus nasa atin po. Hindi mo kabanalan. Kabanalan ng ating Panginoong Hesus. At ang banal na Espiritu ay nailagay sa iyo. Naibigay sa atin ang Holy Spirit. Kaya po yung empowered life nasa atin. Bakit po tayo ay sinangkapan ng kapangyarihan? Para po maipamuhay natin ang kabanalan. Sapagkat tayo po'y mahina. Tandaan po natin, mahina po tayo. Mahina po tayo. Kaya wag po kayong makondem sa aking ipinangangarap. Ito po'y pagpapaalala at pagsasabi sa inyo na ito pong pamumuhay sa kabanalan ito po ay gawain ng Banal na Espiritu. Ang atin pong gagawin ay we must cooperate with the Holy Spirit. Tandaan natin, hanggang tayo nasa lupa, nagkakasala pa rin po tayo. Tayo din, nagkakasala pa rin po tayo. Pero ito maganda, kapag ipinapaalala ng Banal na Espiritu na tayo nasa kasalanan, at ang gagawin ng Banal na Espiritu, ikaw ay magsisi ka. Yan ang gagawin sa iyo ng Banal na Espiritu. Pagsisisihan mo ang iyong ginawang kasalanan. Ang ibig sabihin, hindi ka nagtatagal. Hindi ka nagtatagal sa kasalanan. Hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan. Ang mahirap po, kapag yung kabit mo ay naibahay mo na. Naipamuhay mo na ang kasalanan. At yun po ang talagang, praise God, wala na pong mangyayaring pangalawang kamatayan ng Panginoong Hesus. Isang beses lamang po siyang namatay. Isang beses lamang po siyang namatay. Hindi na po muli siyang magpapapako. Dahil sa kasalanan, sinasadya mo na. Hindi na muli siyang magpapapako. Kung sa alam mong kasalanan, ginagawa mo pa rin. Alam mo ng kasalanan, ginagawa mo pa rin. Hindi na po siya magpapapako. Isang beses po lamang siyang nagpapako. Ang ibig pong sabihin nito, tayo po ay wala ng karapatang mamuhay sa kasalanan. Praise God. Kaya nga nang sabi, ako'y napako kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay. Ang ikinabubuhay ko sa laman ay ang pananampalataya ng bugtong na anak ng Diyos na umibig at nagmahal sa atin. Kaya makipot, ano po? Makipot. Dahil buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Palakpakan ang Panginoon. Hallelujah! Tingnan natin yung Luke 21. Luke 21, verse 34. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyong araw na iyon na gaya ng silo sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nananaan sa ibabaw ng buong lupa. Verse 36, Datapat mga puyat kayo sa bawat panahon at magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Kaya pala magpilit, ano? Praise God. Worthy to escape all these things that shall come to pass. Praise God. Hallelujah. Kailangan raw kung tayo ay, ang ginamit kong salita ay escape, makatakas sa lahat ng mga bagay nito na nangyayari upang tayo makatayo sa harapan ng anak ng tao. Praise God. Kailangan tayo po
ay gising at mulat. Marami po ang nararahuyo sa pagsusumakit ng mga bagay na nasa sanlibutan. Ano po ba yung pagsusumakit sa mga bagay ng sanlibutan? Ano po ba yung cares of this world? Yung pong mga kayamanan. Yung pong pagnanais na tayo magkaroon, pagsisikap na magkaroon tayo ng kayamanan. Praise God. Pinagsusumikapan yung kanyang buong buhay. Inilalaan niya na para siya ay magkamit ng maraming pera. Praise God. Tulad ng sinabi ko, hindi po masama ang pera. Nagiging masama po ito kapag po ito ang naging tampok. Kapag po ito naging pinakamahalaga sa buhay ng tao. Kailangan natin ng pera. Hindi tayo mabubuhay ng walang pera. Pero kapag po naging pangunahin sa atin ang paghanap ng ginto at pilak, praise God, may nakakaligtan po tayo. Sapagkat buong puso, buong pag-iisip, buong lakas ang gagamitin mo nito. At yun po ay para sa Diyos lamang. Yung pong buong puso, yung pong buong lakas, ang ibig po ng Diyos, gugulin natin sa Kanya. Yung pong worthy to escape, ginamit po yung salita upang tayo makatakas. Kailangan raw po tayo makatakas. Sapagkat ang mundo pong ito ay patungo sa kahatulan. Patungo po sa judgment. Itong lupang ito. Ito po ay hahatulan. Yung pong nangyari sa judgment sa panahon ni Noe. Yung pong nangyari judgment sa panahon ni Lot. Dalawang judgment po yan. Yung una ay binuno po ang mundo sa magitan ng baha. At yung pong pangalawang judgment ay yung pong isang lugar na kung tawagin ay Sodom at Gomorrah, ginunaw po ito sa pagitan ng asupre at sa pagitan ng apoy, isang syudad. Ito po ay ginunaw sapagkat ang galit po ng Diyos ay umapaw. Umaapaw po ang galit ng Diyos. Dahil ang tao nga po ay masama. Ang haka po ng tao ay masama. Napakapalad mo kapag ikaw ay na-born again. Sabi mo siya ang kalapit, napakapalad mo kapag ikaw ay na-born again. Alam mo ba kung bakit? Hindi tayo itinakda sa pagkapahamak. Hindi tayo itinakda sa pagpaparusa. Tayo itinakda sa pagdaligtas sa pamamagitan ni Jesucristo! Hallelujah! Kaya huwag ka na magpaagaw. Agawan po. Agawan po. Kung mapapansin niyo, yung dating maalab na naglilingkod sa Diyos, hindi mo na makita sa church. At mababalitaan mo, abalang-abala siya sa kanyang hanap buhay. Sinabi po bang masama ang maghanap buhay? Mabuti po ang maghanap buhay. Maganda po ang maghanap buhay. Pero mayroon pong mas mataas na yan. Yun po yung ganap na kalooban ng Diyos. Yung pong perfect will of God. Ano po ba yung ganap na kalooban ng Diyos na isang araw tayo sasalubong sa alapa? Kaya ingatan natin ang ating mga sarili. Bantayan natin ang ating mga puso. Ayusin natin ang ating isipan. Ihanda natin ang ating mga sarili. Sapagkat isang araw, tayo ay dadagitin. Isang araw, tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Praise God. Haharap po tayo. Ito po ang kasiguruhan. Wala na po tayo sa ilalim ng kahatulan kapag ikaw ay naka-Kristo. If anyone is in Christ, there is now no more condemnation to them which is in Christ Jesus. Wala na po tayo sa ilalim ng kahatulan. Tayo po ay nasa ilalim na ng biyaya, ng grasya, ng habag, ng awa, ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Hindi po tayo itinalaga sa pagkapahamak. Tayo po itinakda sa pagkaligtas. Kaya huwag kang magpapadaya. Huwag kang magpapalinglang. Tinanggap mo na yung
kumakatok sa pinto, pero ang sabi ng Panginoon, taga saan kayo? Hindi ko kayo. Yung mga taong yan ay kilala ang Panginoon. Nakarinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Nalasap ang bunga nalasap ang presensya ng Diyos. Maaaring yung mga taong yan ay naglingkod na rin sa Panginoon. Pero sila tumitid. Nadaya sila ng kanilang puso. Praise God. Natatandaan ko yung kasama ni Paul sa paglilingkod sa kanyang pagmimisyon sa Asia Minor. Praise God. Iniwanan siya ni John. Hindi ko matandaan ang kanyang pangalan. Iniwanan siya sa kanyang pagmimisyon at siya'y nalungkot. Bumalik ito sa pagsusumagit ng sanlibutan samantalang ito'y naglilingkod na. Pero mayroong nagpatuloy, si Silas at si Timoteo. Ito yung nakasama niya through thick and thin hanggang bilangguan, hindi siya iniwanan. Hanggang bilangguan yung pangitay na ibinigay kay Pablo, hindi himiwalay si Silas. Kaya nga sila magkasamang nakulong dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi siya humiwalay sa pangitain. Hindi siya humiwalay sa pinagagawa ng Diyos. Siya'y nagpatuloy. At sa kanilang pagkakakulong, sila'y pinalaya sa pamamagitan ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. A separation is coming. A separation is coming. Mayroon po tinatawag na paghihiwalay. Maghihiwalay ang kambing at ang tupa. Ihiwalay po ang kambing, ihiwalay po ang tupa. Sino po ang tupa? Ito po yung kilala niya ang kanyang pastor. Kilala niya ang tinig ng kanyang pastor. At lagi siyang sumusunod sa mabuting pastor. Walang iba, hindi ang ating Panginoong Diyos. Huwag po tayong mapabilang sa kambing. Praise God. Huwag tayong mapabilang sa kambing. Ang mga kambing po ay ma-negative. Ang mga kambing po, ang nakikita ay negative. Ang mga kambing po ay pinupulaan ng kanilang pastor. Yun po mga kambing. Pero ang mga tupa, ito po ay dumadalangin ng kanilang pastor ay bigyan ng Diyos ng kapahayagan. Idinadalangin nila ang kanilang pastor ay ma-bless upang ang pagpapalang itatanggapin ng pastor maibigay sa bawat isa sa kanila. Yun po ang kambing, yun po ang tupa. Siya po ay supportive at siya po ay laging nananalangin. Praise God. Hallelujah. Kaya rito pa po lang sa lupa nagkakaalaman na. Inihanda na po ang bawat isa sa atin na isang araw tayo po ay sasalubong sa alapaap. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Oh, napakabuti ng Panginoon. Balikan natin yung verse 47 ng Matthew 24. Ano po ang sabi sa verse 47? Katotohanan, sinasabi ko sa inyo na sa kanya ipagtitiwala ang lahat niyang pag-aaral. Praise God. Naisip po natin na tayo ay maging alinting mabuting katiwala. Mabuting katiwala. Tayo po ay katiwala ng Panginoon. Ano po ang pinagtiwala sa atin? Yung kanyang pangalan. Ipinagtiwala po sa atin ang pangalan ni Jesus. Ipinagtiwala po sa atin ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, ang bunga ng banal na Espiritu. At ang ine-expect po sa atin ng Panginoon ay good and faithful servant. Mabuti at tapat na alipin. Yun po yung maririnig natin sa bibig ng Panginoon. Pagharap natin sa Kanya, mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa inyong kapahinga. Ang atin pong gathering ay once a week. Mas mahaba po ang ginugugol natin sa atin. Kung ikaw ay nasa bahay, kung ikaw ay nasa trabaho, kung ano man ang ginugugol.
At sino ang ating audience? Ang Panginoon. Ang Panginoon. Bakit? Dahil kilala ka niya. Kilala ka niya sa iyong pangalan. He knows you by your name. Nalalaman niya ang pag-upo, nalalaman niya ang iyong pagtayo. Nakatingin po siya sa atin. Yung pong ating conduct, praise God, nakikita ng Diyos. Kaya ang gusto ng Diyos tayo maging tapat sa Kanya. At tapat na alipin. Huwag po natin kalilimutan yun. Nire-represent natin ang Diyos dito sa lugar. Ang niya. Paano natin ipapakilala ang Panginoon sa kanila? Yung pumbuhay natin. Yung pumbuhay natin mismo. Yung ating pagsasalita. Yung uri ng ating buhay, nire-represent natin. Kaya araw-araw tayo humingi ng awa sa Diyos. Araw-araw tayo humingi ng patnubay sa Panginoon. Banal na Espiritu. Praise God. Hallelujah. Hindi sila nagbabasa ng Biblia, pero binabasa nila ang ating buhay. Naniniwala ba kayo? Binabasa ng ating kapitbahay ang ating buhay. Dahil sinasabi natin, ikaw ay praise the Lord at hallelujah. Ating mga kapitbahay, wala silang Biblia. At tayo po yung buhay na Biblia. Tayo po yung buhay na Biblia. Tayo po yung lumalakad na Biblia. Tayo po yung nagsasalitang Biblia. Tayo po yun. Nakatingin po sila sa atin. At ibig ng Panginoon, tayo nakatiwala. Praise God. At kapag tayo naging mabuti at tapat nakatiwala, tandaan natin, praise God, alam naman natin, ang katangian ng Diyos na ating pinaglilingkuran, siya ay rewarder. Rewarder siya. Ang ating gantimpala, una, akala natin ay sa langit lamang. Totoo po yun. Yun po yung talagang pinakang dakilang gantimpala na ating mararanasan. Maranasan natin ang langit. Ang sabi nga ay for 7 years. 7 taon lang po yun, pero bababaran po tayo sa lupa. Sa kanyang second coming, kasama po tayo niya. Kaya po tayo sinasanay sa paglilingkod. Kaya po tayo sinasanay sa pag-ministry. Kaya po tayo sinasanay sa pagiging masunurin sa Diyos. Dahil tayo po ay pamamahalain. Pamamahalain po tayo ng Panginoon. Hindi po sa langit, dito po sa lupa, mamamahala po tayo. Dahil ang Panginoon Jesus po ay magiging hari ng mga hari at magiging Panginoon ng Panginoon dito sa lupa, maghahari po siya. For 1,000 years, ganito po kasama niya. Tayo po yun. Mga mananampalataya po yun. Na tinuruan ng salita ng Diyos. Na binigyan ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Praise God. Na masunurin at maibigin sa Diyos na kanyang pinag-ibig. Praise God. Kaya, tuklasin mo ang iyong kaloob. Tuklasin mo yung regalo ng Diyos sa iyo. Tuklasin mo yan, alamin mo yan, gamitin mo yan. Sapagkat ikaw ay may pwesto sa paghahari ng Panginoong Jesus dito sa lupa. Praise God. Hindi masasayang ang panahon na iyong ginugol sa paglilingkod sa Panginoon. Walang masasayang na oras na iyong ginugol sa paglilingkod sa ating Panginoon. Praise God. Ito po ay ginagawa ng Diyos na maging handa. Ibig po ng Diyos na tayo maging handa sa panahon ito ng ating kinabibilangan sapagkat hindi po natin alam ang araw at ang oras. Pero ipinapaalam po sa atin, tayo nasa panahon na napakalapit na ng kanyang muling pagbabalik. Praise God. Kaya ano ang ating pagsusumakitan? Ano po ang ating pagsusumakitan? Kabanalan. Buhay ng panalangin. Yun po yung kabihisan natin. Na kailangan huwag maalis sa atin. Sapagkat pag naalis sa atin ang kabanalan, pag naalis sa atin ang paglingkod sa Panginoon, makikita natin ang ating kahubaran. Praise God. Huwag po nating hayaan. Pagdating ng araw, praise God, kailangan ang marinig natin sa bibig ng Panginoon. Mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa kapahingahan ng iyong Panginoon. Pumasok ka sa kadalakan ng iyong Panginoon. Hallelujah! Praise God! Oh, napakabuti ng Panginoon.
Praise God. Sige po, tumayo po tayo lahat. Ito pati yung bahay na ito ay ating itatalaga. Atin po i-dedicate ang bagong gawa po ito. Hindi pa po tapos yung pintura. Pinagawa ko ng ating pinagpalang ng Brother Ernie. Praise God. Sige, gawin po natin yung susunod na gawain. Sige. Sige po, gawin natin yung Yes, 3 cheese. Dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi sa kamalig ko kung magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga ko. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kailangan niyan. Dali ko, dalangin ang mga kaloob. Lord Jesus, maraming salamat sa pagtitipon na ginawa mo rito sa lugar na ito. Kunin nga na ang simbahan ay hindi sa establishmento, kundi ang simbahan ay kami, Panginoon. Kunin nga na sinabi mo na 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, Panginoon, ikaw ay aming nasa kalagitnaan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa salitang aming tinanggap, Panginoon. Ito yung aming pamumuhay, aming lalakaran hanggang sa natakda na araw ng iyong pagbabalik, Panginoon. Nataas ko sa iyo ang mga panahon na ito, Panginoon. Pagpalain mong higit ang mga patuloy na sumusunod sa iyong kautosang ito, Panginoon. Ramdaman ang bawat isa, Panginoon, na hindi kami nagkukuha
kulang sa panahon ng pandemya ito. Pagkus kami nakapagbibigay pa, Panginoon, sa pamamagitan mo. Salamat, Panginoon, sa aming pastor na ibinigay mong turo, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Napakabuti mo. Bigyan mo kami ng desire na makapagbigay sa gawain, Panginoon, upang lalo pang mapalago ang Ebanghelyo sa mundo ito. Maraming salamat sa iyo, sa iyong lahat ng kapulihan at kapasalamatan. Sa 2 Samuel chapter 7 verse 29. Therefore, now let it please thee to bless the house of thy servant, that it may continue forever before thee. For thou, O Lord God, hast spoken it, and with thy blessing, let the house of thy servant be blessed forever. Ngayon ay kalugdan mong pagpalain ang sambayan ng iyong lingkod, upang mamalagi magpakailanman sa harapan mo. Sapagkat ikaw, O Panginoong Diyos, ay nagsalita, at sa pamagitan ng iyong pagpapala ay maging mapalad nawa ang sambahayan ng iyong lingkod magpakailanman. Praise God. Hallelujah. Oh, napakabuti ng Panginoon. Ito po yung basbas na iginawad ng itinayo ni Solomon ang bahay ng Panginoon. At ito po bahay na ito ay aming itinatalaga. Iunat natin ang ating kamay sa bahay na ito. Ihawak natin sa pader ang ating mga kamay. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So ayon sa salita ng Diyos, pagpalain ng Panginoon ang bahay ng kanyang lingkod na ito, ang pisikal na bahay na ito. Praise God. At ang mga nakatira, ang pamilya ito, Panginoon, na iyong lingkod, i-bless mo sila. Ingatan mo sila. Ang kanilang pagpapala ay higit sa mga tao, sa pangkaraniwang tao. Sapagkat ang pinakadakil ng pagpapala, ang Panginoong Hesus. Hallelujah! Lingapin ng Diyos ang sambahayan ito. Bantayan ng Diyos ang sambahayan ito. Ang bahay na ito ay magbigay sa pangalan ng Panginoon. Praise God! Kung paano ang tahanan ito ay laging bukas upang maidaos ang panambahan. Praise God! Maranasan nila ang tahanan ito, Panginoon. Itinatalaga namin si ipinagtitiwala sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. And everybody says, Amen. Amen natin. Thanks with the grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because this given Jesus Christ, His Son.
namin ito. Ang habag ng Diyos, ang awa ng Diyos, kanilang maranasan at ng kanilang mga mahal sa buhay. Bantayan kayo ng pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. And everybody says, Amen! Amen!